Hi everyone! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Merjan's Garden. So today guys ay meron tayong iriripat. So naisipan kong iripat siya kasi napakalaki niya na sa pot niya guys. So ayan, nilakihan na naman niya yung pot niya. So ito, hindi ko alam guys yung ID nitong succulents ko na to. So dati kasi nabili ko to ng maliit lang siya and hanggang sa niripat-ripat ko sa galing siya sa small pot hanggang sa palaki na. Ayan na siya guys. Ayan. So, napakita ko na din to sa inyo before nung niripat ko to dito. Ayan. Nung nilipat ko siya sa mas malaking pot hanggang sa nilipat ko ulit siya dito. Niripat ko para nga mas lumaki siya. So, ayan na yung look niya ngayon guys. So, ayan o. O, diba? Sobra na siya sa pot niya. So, pwede naman na hindi ko muna siya iripat. Kaso guys, may mga babies na siya, oh. Ayan, oh. Napakarami niya ng babies sa ilalim. Kasi nag-dry na din yung mga leaves niya dyan sa ilalim na iba. Tapos, yan yung sumulpot babies. Yan. So, ang ganda niya, mafarina siya. So, hindi to sa akin nagkakasakit. Napakabait nito, guys. Hindi ko alam kung anong ID nito. Ayan, so kape tayo guys. Ayan. Yan yung ating morning routine dito sa ating garden. So maaga pa lang, nag-iikot-ikot na ako and ayan. Naisipan kong mag-ripat para maano naman tong ating succulents na to. Mabigyan siya ng room to grow pa yung roots niya para sa ilalim. Yan, mas malaking pot. So naisipan kong gamitin yung white pot na tinaniman ko nung Madiba before. Pwede yun sa kanya guys. Ayan. So, dito naman guys, meron pa tayong isang iriripat. Ito yung nakuha ko na freebie. Dati kay Sir Mark. Siya si Bella Raj. Ayan siya. Tama ba yung pronunciation ko? Ayan. So, dati maliit lang. Ito, sapat na to ngayon. Yan. Lumagpas na yung mga dahon niya at lumaki na siya. So, gusto ko rin siyang ilipat sa mas bigger na pot para mas lumaki pa siya. So, titingnan ko kung mas lumalaki pa ba to guys. Ayan, no. Ayan, dalawa sila. Yan, mas malaki lang ito. So, ang gagamitin kong pot sa kanila ay white pot. So, ito guys, ang naisipan kong gamitin sa kanila, yung used pot na natin na natataniman ng Madiba curls na niripat ko sa pink pot na mas malaki. So, mas malaki pala to guys. Ayan o. Ayan, tamang-tama lang to sa kanya. Sa kanilang dalawa. So, ayan. So, dyan ko sila itatanim. So, ayusin lang natin at mag-start na tayo. So, ayan. Ayan yung ating gagamitin na pot. So, mas malaki siya guys. Ito yung pot ni Madiba Curls. Ayan. Yung niripat ko sa pink na ganito guys. So, pero malaki dito. Ayan, color pink lang siya. Same lang gantong design. So, ang gagamitin pa rin natin ay itong ating recycled potting mix na used na. So, ayan. Ito yung ating rice hull guys na bulok. Tapos, may mga pamis-pamis na dyan kasi nalaglagan na sila last na pagripat ko nung Madiba Curls. Ayan o. So, bulok yan guys na rice hull. And then, yung may mga sinunog-sunog pa na rice hull. Yung pinakadati ko pa guys na potting mix. So, ayan na siya. Nahalo-halo na kasi. Yan. So, lalagyan ko lang yung bottom niya. Ganyan. Yung bottom lang. Yan, tapos, ito, ang gagawin natin ay ko to guys, ilulus ko lang siya. So, set up ko lang yung ating camera. Ayan, ilus lang natin to. So, tatanggalin ko muna yung pumice stone niya sa ilalim. Pwede wag na natin tanggalin. Pero matatanggal guys. Ganyan guys yung ginagawa ko. Kaya nahahaluan na sila ng pumice stone.
So, yung pumice stone naman na nakuha ko ay tinatoppings ko pa rin sa kanila. Or minsan, kapag hinahalo ko na talaga guys. Ayan. So, gagawin natin ay ilulus muna natin. So, ganyan ako guys magripat. So, palagi na rin ako nagriripat na pinapakita ko sa inyo. So, ilulusin lang natin itong pot niya para matanggal natin ang buo yung kanyang yung kanyang buong soil mix. So, ayan guys. Ayan no, nakuha natin ang buo at napaka-healthy ng roots niya guys. So, ayan, kung nakikita nyo yan, yung mga white-white na yan guys. Ayan nyo. Ayan o, diba? Ang healthy ng roots niya. So, ang gagawin ko ay i-shoot lang na natin yan dyan guys. Ayan, shoot lang natin. Ayan. Na-shoot na natin. Tapos, mag-a-add na lang tayo ng konting soil mix sa ibabaw. Saktong-sakto lang siya guys. Naglagay lang ako ng ng rice hull ng dating soil mix natin sa ilalim. And then pakatanggal natin yun. Ilagay na natin. O, diba? So, mas lalaki pa to guys. Ayan, yun lang. Kapag malaki na yung pot natin, huwag tayo masyadong sa dilig. Tama lang yung pagdidilig natin sa kanila para hindi sila ma-overwater. Ayan. So, yung nakuha ko naman na toppings niya, ayan, yung ating nakuhang pumice dyan ay ilalagay pa rin natin dyan guys. Kulang na to kasi na natanggal na yung ibang nalaglag na dyan dito sa lagayan natin ng soil mix. Pero okay lang. Ayan. So, ayan na guys. Yan na yung look niya. O, diba? Maganda na siya tingnan. Mas maganda siya tingnan sa mas malaking pot. Ayan o. Mas lalaki pa yan guys. Ayan. So, gusto ko sana yung pagtaniman ko sa kanya, yung parang ganon, yung white na ganon, kasi wala na tayong pot na ganon, kaya dito na lang. Dito ko na lang siya itatanim. So, ito, mag-a-add pa ako ng soil mix kasi medyo maliit yung pot natin na yun, no, compare doon. So, kailangan nating mag-add. Kunti na lang tong soil mix ko, guys. Sana mag-kasya. Ayan. So, same naman dito, guys. Ilulusin lang natin itong pot. So, mas madali itong, kasi yung pot niya ay malambot. Yan. O, diba? Malambot siya. So, gaganunin lang natin yan. Tataubin natin. Yan. Itaob lang natin. Tapos, i-press. Yan. Yan, tuyong-tuyo yung soil nito, guys. Oh, grabe guys. So, tingnan nyo yung roots niya. Hindi ko na masyadong gagalawin kasi nagaano yung roots niya. Ay, yung soil niya, naglalaglagan. Ayan, napakarami niya na. So, kailangan na talagang iripat. So, tamang-tama lang. So, ang gagawin natin ay, i-shoot lang ganon. Ayan. Ayun. Ayan. So, ayusin natin. O, diba? Oh, saktong-sakto. So, mag-a-add na lang tayo ng soil mix. Oh, napakaganda guys nung roots niya. Oh, tingnan nyo oh. Oh. So, gusto lang talaga nitong, na to, succulents na to, ay yung siya, hindi siya palaging babasa yan. Gusto niya yung dry lang siya. Kasi guys, meron ako nito dati, nabili ko. Nakalimutan ko na kung kanino ko nabili. Pero meron ako nito dati. So, ang nangyari kasi, nilagay ko siya sa rain and shine. And, sadly, paunti-unti ay yung leaves niya nangingitim. Yan, nagmamashi. Tapos, wala, hindi na siya tumuloy.
So, ito naman kasi guys, nung pagkatanim ko nito dito sa pot na to ay palagi lang siyang dry kasi nandito siya sa greenhouse. So, pag nasa loob kasi guys ng greenhouse ay ano talaga, laging dry kasi bihira ako guys magdilig. Yan, hindi ako nakapagdilig ng maayos kasi kapag magdilig man ako sa kanila, isang buhos lang talaga. Kasi iniisip ko, tama lang yung isang buhos lang kasi yung iba kasi guys maselan. So napapansin ko sa iba kong mga succulents, kapag na super, talaga siya, na super soak talaga yung kanyang soil mix ay, nagrarat, nagsisimula siyang magrat sa stem. Yan. Kaya, mas ingat ako sa mga succulents dito sa loob ng greenhouse ko na, wag silang mabigyan ng sobra-sobrang water. Lalo na kapag malaki yung pot. Yan, ingat na ingat talaga ako guys. Isang lang, tubig lang. Lalo na rice hull tong so hindi naman to siya maano sa tubig. Kaya tamang-tama lang talaga. So mas okay pala yung ganun. Mas okay yung ganun. Napapansin ko mas okay yung ganun sa mga succulents ko dito sa loob ng greenhouse. Yung hindi sobra yung pagkabasa niya. Pag dinidilig ko siya, yung tama lang na makakuha sila ng water. And kasi kapag nagdidilig naman ako guys, hindi naman yung nakukulubot na yung dahon nila. Hindi naman ganun. Kaya, okay lang yung ganun na pagdilig. So, kapag nakukulubot yung dahon, yun yung binibigyan ko sila ng talagang maraming water. Yan. And then, kinaumagahan or after one day, nagbibigay ulit ako sa kanila ng ng water ulit. Kapag kulubot, kagaya ng compactum ko guys, ilang days ko siya napapansin, bakit kulubot na talaga yung leaves niya. Pagtingin ko ng soil mix niya, super dry pala talaga guys. Kaya ang ginawa ko ay, winater ko siya ng full water. Tapos, after one day, winater ko siya ulit. Ayun, ulit yung leaves niya. Nabuo ulit, parang naging fresh ulit yung leaves niya, hindi na siya kulubot. Ayan, naubos yung ating soil mix. Ayan, sakto lang guys yung ating soil mix. So ito pala meron pa. Ayan rice lang yan guys. So yan lang guys yung mga ginagamit kong potting mix dito sa ating mga succulents. So, sa laging nanonood sa ating mga video ay talagang makikita nyo na ito yung ginagamit ko sa aking mga succulents, rice hull. Yan, minsan nga guys, fresh pa na rice hull yung tinataniman ko. Pero, kung sa inyo gusto nyong itry, yan, mas nire-recommend ko sa inyo guys yung maggamamit kayo ng bulok na rice hull. Kasi ako guys, ginagawa ko ay yung sa ilalim. Kagaya nito, kung malalim siya, ginagawa ko half ng fresh na rice hull tapos yung ganito na sa taas. Yan. Kasi guys, kapag ginamit natin yung fresh na rice hull sa top, mainit kasi yun guys. So, pwedeng maano yung ating succulents. And then, matagal siyang mabulok. So, matagal siyang mabulok kaya mas maganda kung sa ilalim natin siya ilalagay. Kasi kapag sa ilalim siya, mabilis siya guys mabulok. Kasi dyan sa ilalim, makakaano siya ng moisture. Dyan, pagpapawisan yan sila dyan, lalo na kapag diniligan natin, nababasa sila doon. So, mas mabilis mabulok yung rice hull kapag nasa ilalim. Ayan. So, kapag nabulok na siya and then nagripat ako, yan, nahahalo na ulit siya sa mga bagong soil mix natin. Kaya, ayan. Ayan na yung ginagamit natin na pang sa kanila, pang tanim o yan na yung ginagamit natin na soil mix. Nagre-ripat-ripat lang. Ganyan yung ginagawa ko. Tapos, ayan na. So, lilinisan ko lang guys itong ating succulents. May dumi Maganda din pala to guys. Kasi before, nagandahan lang ako nung edge niya. Ayan, may red-red yung mga edge niya. Kahit hindi siya guys stress, ay may mga red-red yung
edge ng ating billarage. Ayan. Kung tama yung pagkakabasa ko niyan guys, so ayan siya. Oh. So, try kong tanggalin to. Sobrang dikit guys. So, ayan, tanggal natin. So, dito natin to ididikit. Ito kasing isa guys, hindi ko alam yung ID. So, baka guys, alam nyo yung ID nito. Itong isang to. Yan, baka alam nyo yung ID. Yan, please comment down below kung alam nyo yung ID nito. So, ayan o, tingnan nyo guys. Karamihan guys sa mga succulents ko ay nagaganyan yung leaves o. Ayan, yung isang leaves, ay yung dalawang leaves, parang dumidikit siya, ganyan. So, yung Bianca ko kasi guys, naging ganyan din yung leaves niya. Ayan o. So, ayan. Yan, ito, pwede pa natin ito magamit sa mga susunod pa nating succulents na iriripat. Ayan. So, ito, hahanapan ko to ng place kung saan ko sila mailalagay. May ants. Ayan, o, tingnan nyo guys. Yan yung, kapag nagripat tayo at nag-spray tayo ng fungicide na Ditain Blue. Ayan o, ang dumi sa kamay. Ayan, so, ilagay na natin to sa lalagyan niya. So, dito, ibabalik ko siya sa dati niyang lalagyan. Kasya pa naman siya. So, parang hindi na kasya. So, dito ko muna guys sa top. Ayan, dyan ko muna siya. So, ngayon ay medyo lumalabas na yung sunlight. So, maaga pa kasi guys. Ayan, ang ganda niya guys, diba? Oh. Tingnan natin, observe natin kung after ilang days or ilang weeks or month, kung mas lalaki pa ba siya. Ayan. Super ganda. So, ayan, ito yung isa natin guys. Ayan, so dito natin siya ilalagay sa dati niyang lalagyan. So, hindi ko natanggal yung Madiba Curls dyan. So, hayaan na natin. Yan. Kilala naman natin si Madiba Curls. So, ayan. Andun yung isa. Saan ko kaya ilalagay yan, guys? So, pag-iisipan ko kung saan ko siya ilalagay. Ayan. Kasi, wala pa talaga akong mapaglagyan sa ngayon. At hindi pa rin naayos yung dun sa likod natin ay wala pa rin patungan, guys. Kasi, wala talaga. Busy talaga yung papa ko. So, antay lang ako kung kailan siya magkaroon ng vacant time. Ayan. So, ayan guys, after natin itong maripat, itong ating mga succulents na naripat ngayon ay 5 to 7 days bago ako magbigay ng water sa kanila. Kasi, syempre, yung roots nila, hindi natin naiwasan na may nagalaw tayong roots. So, kapag binasa natin yan agad, ay pwede silang mag-rot. Ayan. So, ito naman guys, ay hindi naman natin nagalaw masyado yung roots niya. Pero, may possible pa rin kasi na mag-rot sila kapag ito ay ating binigyan ng water agad. So, mas maganda kung pahil muna natin yung pag-ripat natin, pahil muna natin yung sugat ng kanilang roots. So, may possible kasi na may naputol tayong ugat, ganyan. Sa paghugot natin sa ating mga halaman dun sa dati nilang pot. So, kailangan ay hayaan muna natin silang mahilom yung kanilang mga sugat. So, after, naman guys, 5 to 7 days ay okay na yan sila. Naka-recover na yan sila. Kaya, ayan, pwede na natin silang bigyan ng water. Yan, kapag tuyo na. Yun lang guys, yung ma-share ko sa inyo ngayong araw. Yan, pinakita ko lang sa inyo kung paano ko i-ripat yung aking mga succulents. So, kahit na palagi ko nang naipapakita sa inyo kung paano ako mag-ripat. Pero, mayroon pa rin kasi na hindi nakakapanood ng ating video kung paano tayo mag-ripat. Kaya, ayan, papakita ko pa rin sa inyo. So, yan. Ito yung mga succulents na niripat natin dito sa mga green pots. Yan, may mga curly-curly sa ibabaw. Ayan. So, ang ganda nila guys, tingnan na uniform yung kanilang yung kanilang pots. Tapos, yung itsura nila ay magkakamukha. Yan, may mga tusok-tusok yung kanilang dulo. Ayan. So, napakaganda. Ito guys, yung flower ng ating
ng ating, sino ba ito? Ala, nagda-dry siya. Ayan. Si Silver Prince. Ayan, si Silver Prince ito, guys. So, ayan siya. Ayan yung flower stalk niya. So, gusto kong tanggalin yung flower stalk niya, kaso lang gusto kong makita muna yung flower niya. So, stable naman to, kaya okay lang na pabulaklakin ko siya. So, titingnan ko muna yung tsura ng flower niya bago ko tanggalin. And then, ano ko to, guys. Yan, patigas-tigasin lang natin yung mga leaves niya. Yan, para pwede natin tong propagate. Ayan. So, ayan yung flower niya, guys. So, parang, anong color ba yan? Parang red. Ayan. So, hindi pa natin makita kasi hindi pa nag-open. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe. Marjan's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. And, maraming salamat po sa lahat ng bago nating subscriber at sa mga dati pa nating subscriber na hindi nagsasawang manood sa ating vlog at lagi nakasuporta sa ating channel. So, maraming salamat po sa inyo, ma'am and sir. So, ayan. At yun lang po. Maraming salamat at mag-iingat po tayo palagi at thank you for watching. Ayan. Maraming salamat, guys. See you on my next vlog. Happy gardening!